Ay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee, sa lahat ng nakaantabay sa atin. Si Speaker Martin Romualdez, sabay pinahagingan, no? Dinaplisan, no? Si Inday Sara Duterte, kasi ito yung turo ng turo eh. Bira ito ng bira sa House of Representatives, pero siya mismo, hindi maayos ang paggastos ng pondo. Abay, kala niya siguro mananahimik si Romualdez dito. Oh, pinahagingan. Tinapyasan, ka-coffee, itong si Inday Sara Duterte. Sige, pakinggan natin yung bahagi ng talumpati dito ni Romualdez. At sa pool dito, si Inday Sara Duterte na winaldas ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa loob lamang po yan ng 11 days. At sabi mismo ng COA, 73 million dyan ay illegal ang paggastos. COA nagsasabi niyan. Yet, turo ng turo si Inday. Kasalanan ng House of Representatives. Iniipit ni Romualdez ang pondo, etc. At kung ano-ano pang naratibo. O, pakinggan natin, ka-coffee, yung bahagi ng speech na ito ni Romualdez. Hindi maaari yung sila umano ang may hindi maaari magkuro ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin. Kung sino pa yung may kasalanan, siya pa yung namimintang. Nakaganon siya, oh. Di ba pag nagturo ka daw ng ganon, yung tatlong kamay nakaturo sa'yo. Yung isa doon. Oh, kung sino pa yung may kasalanan, siya pa yung nagtuturo. At sa puntong ito, ang OVP yan. Malinaw naman yan kung sino yung tinutukoy niya dito. Yan po yung naging pahayag dito ni Speaker Martin Romualdez. Romualdez sa mga bumabatiko sa Kamara, gayong sila umano ang may mali sa paggamit sa pondong mula sa taong bayan. Hindi aniya palalampasin ng Kamara ang mga ganitong pagkukunwari, sabay pagtitiyak na magkakaroon ng pananagutan sa paggastos ng mga pondo. Pinangunahan ni... Actually, dapat lang yan. Kasi, halimbawa, ito sinasabi ni Marcoleta, yung courtesy approval na yan sa Office of the Vice President. Kapag i-allow mo yan, yung ganyang kalakaran na yan, na courtesy approval na yan, out of tradition, tradition daw yan ng House of Representatives, edi, maabuso yung tradition na yan. Edi kahit ano na lang gawin pala ni VP Sara sa pera, waldasin niya ng waldasin, okay lang. Kasi every year naman na magre-request siya ng budget, magagrant yung kanyang request dahil i-insist niya at ng kanyang mga kakampi, tulad ni Marcoleta, itong courtesy approval sa Office of the Vice President. Aba, hindi naman dapat yun. Dapat accountable kayo dyan. Dahil pera ng taong bayan yan eh. Kaya kung hindi mo maipaliwanag kung saan mo ginagastos ang pera at saan mo gagastosin ang perang hinihingi mo, abay dapat wag yan ibigay. At yan ang pinaninindigan ng House of Representatives. Dahil hindi naman maipagtanggol ni Inday yung budget na hinihingi niya. Hindi pwedeng, hindi na nga maipagtanggol eh. Bibigyan mo pa ng bibigyan. Hindi mauulit na naman yan. Yung pagwawaldas ng pera na yan. Romualdez kanina ang pagsalang sa deliberasyon ng plenaryo ng Kamara sa panukalang 6.352 trillion peso national budget para sa susunod na taon. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Hindi pinangalan. Malinaw naman yan. Medyo marami-rami ito, ka-coffee. These individuals. So, hindi lang nag-iisa yan. Hindi lang si Inday Sara Duterte. May mga kasama pa yan, ka-coffee. Tama lang. Kaya nga may House of Representatives eh. Kaya nga may Senado eh, kaya nga may Kongreso, hiwalay yan sa Executive eh, hiwalay yan sa Judiciary, para may check and balance tayo dyan, ka-coffee. Yet, kapag kine-question ang hinihingi mong budget, magagalit ka doon. Sasabihin mo, pinupolitika ka ng House of Representatives. Aba, hindi naman tama yan. Ayan, nabira tuloy siya dyan. Naghihintay tayo, ka-coffee, ng pahayag dito, o na response na naman ng Office of the Vice President, dahil mahilig siya magsagot dito eh. Wala pa tayo nakikita dyan. Romualdez slams critics who speak of accountability while ignoring own misuse of public funds. Sa madaling sabi, ikaw nagtuturo ka, ay tinuturo mo kami, tinuturo mo ang House of Representatives, ikaw mismo eh. Hindi mo nga maipaliwanag yung misuse ng public fund. Hindi tamang paggamit ng pondo na ibinigay sa'yo. Di ba? Paano mo kakampihan yung mga ganong tao na yun? Kung mismong siya, hindi niya ipagtanggol yung hinihingi ng budget. House Speaker Martin Romualdez slammed on Monday
critics who he said speak of accountability but ignoring their own misuse of public funds. In short, manalamin ka. 'Di ba? Manalamin ka muna kasi itong si Inday, akala niya hindi siya papatulan kasi babae, 'di ba? Gentleman daw, yung mga gentleman hindi papatol sa babae. Pero not at all case, ka-coffee, not at all times. Tulad ng ginagawa nito ni Inday, hindi naman pwedeng hayaan mo na lang siya. Porket brat siya, porket anak siya ng dating presidente, hindi mo na siya bibengbangin, hindi mo na siya i-call out. Hindi naman tama yan. 'Di ba? Porket anak ng presidente dati lahat ng gusto niya masusunod na. Kaya noon kawawang sheriff, sinapak. Tama ba yun? Paano yung pamilya noon? Kung ikaw yung pamilya ng sheriff na sinapak niya. 'Di ba? Alam naman yung sheriff, patulan niya si Inday. Paano makakapatol yan? Yung security nakapalibot sa kanya, kinuyog siya ng security ni Inday. Ilagay mo yung sitwasyon doon sa sheriff. Kung halimbawa ikaw, tatay mo yung sheriff na sinapak. Matanda na yun ha. Senior citizen na. Sinapak ni Inday. Sa harap ng publiko ha. Sa harap ng taong bayan, naka-media, naka-broadcast, anong mararamdaman mo? Pwede bang pumatol yung sheriff doon? Definitely hindi. Ang daming security yet, ano nangyari kay Inday? Namihasa siya sa ganong ugali. At ngayon, na vice-presidente niya, akala niya, mayor pa rin siya. Akala niya kung ano yung aslan niya sa Davao, pwede niya pa rin dalhin dito sa Pilipinas. Vice-presidente siya, naku, paano na lang pag naging presidente yan? Yung perang hingin, hindi na talaga may paliwanag yan. Romualdez did not name these critics, pero malinaw na malinaw kung sino ang kanyang tinutukoy dyan. But said they cannot point fingers when they are the ones at fault. At malinaw pa sa tubig ng nawasa. Ang COA mismo nagsasabi, hindi tama yung paggastos ng confidential funds ng OVP. And even yung sa DepEd, yung confidential funds sa DepEd, hindi rin alam mismo na mga matataas na opisyal kung paano ginastos yung pera na yan. Ibig sabihin, ang mali dyan na kay Inday. The House of Representatives will not tolerate hypocrisy and will demand accountability in the utilization of public funds. Ang problema, kapag inimbestigahan, pinupolitika. Parang Harry Roque ang style ni Inday Kapag inimbestigahan sila, pinupolitika kami. Tambaluslos ang presidente, tambaluslos si Romualdez, vangag ang presidente, at kung ano-ano pang sasabihin. Anong ibig sabihin niya? Di na kayo pwedeng imbestigahan. May immunity na kayo sa investigation dahil affiliated kayo kay Digong. Ganun ba yan? Romualdez stressed in a message he delivered to the lower chamber as it begins deliberation on the proposed 2025 national budget. Plenary na kasi, ka-coffee. Nagsimula na itong plenary. Ibig sabihin, aakyat na kasi yung mga napapanood yung hearing before, committee level yun, ka-coffee. Ngayon, plenary na. Ididepensa na ng sponsor, ng budget sponsor, yung budget na hinihingi ng isang ahensya. In this case, halimbawa, DepEd o Office of the Vice President. Mayroon na mga mambabatas na mag-i-sponsor doon. Ibig sabihin, sila na yung magtatanggol. So, once na may mga tanong pa, yung ilang mga mambabatas, ang sasagot na yung sponsor. Usually, hindi na yung head of agency. Pero, off-cam, off the record, pwede magtanong yung sponsor doon sa head of agency. Usually, nakapwesto lang yan sa likod. Halimbawa, ako yung sponsor, no? Ako si congressman, etc. Sa likod ko, andyan yung mga official ng agency na pinagtatanggol ko. If ever, may tanong si congressman sa akin, ako ang magtatanong doon sa head of agency para ako yung sasagot. Hindi yung head of agency na uupo dyan para sumagot sa tanong. Hindi, dapat ang sponsor ang sumasagot. Usually, ka-coffee, yan ang ginagawa. Every peso we allocate, si Romualdez pa rin ito in this budget carries with it the sweat and sacrifice of millions of Filipinos, and it is our duty to ensure that these resources are spent wisely, effectively, and with absolute accountability, sabi po ni Romualdez. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work, critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. Sa kakaturo mo, nakalimutan mo na ikaw pala yung may kasalanan. Sa madaling sabi. To these individuals, I say, let us be clear, this chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust, sabi ni Romualdez. Hindi kami mananahimik. Ang House of Representatives ay hindi tatambay lang, hindi mananahimik, kundi uusisain yung betrayal of public trust na yan. Dapat accountable ka dahil ikaw ay pinondohan ng gobyerno.
Romualdez, President Ferdinand Marcos Jr.'s cousin and president of the ruling Lakas CMD party, said the House of Representatives favors no one and does not bend to pressure or special interest. And I quote, "Instead, we remain vigilant in upholding the principles of good governance and fiscal responsibility. The eyes of the nation are on us and we will not fail them," sabi po ni Romualdez. Kaya tama lang nabirahin niya ito si Inday Sara Duterte Dahil malinaw na may problema. Hindi ko lang alam sa mga DDS bakit patuloy yung pinagtatakban niyang problema na yan. COA na mismo nagsalita. Last week, Vice President Sara Duterte released a video where she alleged that the national government budget is controlled by only 2 people. Ito na. Yan yung patutsada niya Ito reaction ito ni Romualdez sa naging statement ni Inday Sara Duterte dito na yung budget daw, kinokontrol daw yan ni House Speaker Romualdez at ni Elizalde Co ng Ako Bicol Party List na tumatayo pong chairperson ng Appropriations Committee. Sabi niya lantaran niya dalawa lang daw ang taong nagko-control sa budget. Kaya hindi siya nabibigyan ng budget o kaya na-slash ang kanyang budget dahil kino-control daw ng 2 tao na ito. Tama ba yun? Hello? HOR pa lang yan. May isang chamber pa, may Senado pa. Andyan nga, may mga kakampi ka dyan sa Senado Magmi-meet pa yung 2 na yan sa BICAM. Yung version ng House of Representatives, yung version ng Senado, magtatagpo sila yan. Pag-iisay nila yung version na yan. Diyan magkakaroon pa ng insertion. Paano mo nasabi na 2 tao lang ang nagko-control? With finality na ba yun? Yung magiging desisyon ng HOR? Yung 733 million na ibinigay ng HOR, with finality na ba yan? Para sabihin na kinokontrol lang 2 tao lang ang budget? Hindi pwede. At anong ibig sabihin niya? Na itong si Romualdez at itong si Elizalde Co ay kayang kontrolin din yung mga senador? Diba? Yun ang ibig sabihin ng control. At kaya niyang kontrolin ang presidente. Kasi at the end of the day, ang presidente ang pipirma para maging batas yung budget. So walang argument, walang merit itong argument na to na 2 tao lang ang nagko-control sa budget. In fact, meron nga siyang mga kakampi na dyan sa Senado. Sabi ni Jingo Estrada, dapat hindi tapyasan yung budget, ibigay yung 2 billion. Sabi ni Joel Villanueva, galon din. Dapat irespeto yung Office of the Vice President. Huwag tapyasan yan, ibigay ng buo. Diba? Paano nagiging control yan? Hindi pa nga nagbabay kami. Hindi ko alam kung anong basis dito ni Inday Sara Duterte. Paano nako-control ng 2 tao ang budget? The budget bill is based on a national spending plan proposed by the Department of Budget and Management. DBM, na-control din ni Elizalde Co at ni Romualdez ang DBM. It has to go through committee and plenary deliberations at the House and Senate for approval on 3rd and final reading. Hindi niya ba alam ang proseso kung paano na-aprubahan ang budget para sabihin niya na yung government budget is controlled by only 2 people? Hala, abogado si Inday dito. Hindi niya ata naiintindihan ang proseso dito. Abogado to Vice Presidente The bill is then sent to the President for his signature. Duterte also said the House panel's hearings on the Office of the Vice President's budget was scripted to make her look bad. Pabiktim scripted na po yung budget hearing na yan para magmukha siyang masama. Talaga, Co and other House leaders have denied Duterte's claims, saying the Vice President was skirting questions on how she used confidential funds in the 2022 budget. Siya pa naging victim dyan, ka-coffee. The Commission on Audit has disallowed the use of 73 million of the 125 million in confidential funds allocated to the OVP. Sabi nga ng COA, balik nyo yung pera na yan. 73 million yan, The post-audit process is ongoing and the OVP said it is working with COA to address issues raised. 2025 budget, questions and issues mostly received this response from Duterte. We have submitted our responses and we assure full cooperation with the ongoing and unfinished audit. Tinan mo, yung paulit-ulit yung sagot na yan. Sinong gaganahan magbigay ng budget sa ganyang tao? Di ba? Kayo, ano sa tingin ninyo? Nakakawalang gana magbigay ng pera sa mga ganyan tao. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion dyan sa ating Facebook page, dyan sa baba. Comment lang po yan, may gusto nyo sabihin. Nasa YouTube po kayo, comment lang din po kayo dyan. At subscribe na rin po kayo sa ating channel. Kung nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like or follow, paklik na lang po ng like or follow. At i-like na rin po itong video na to via YouTube and Facebook para
sa ating attendance check. Manatili pong updated sa mga political events dito sa Pilipinas. Manatili pong tumutok sa ating ka-coffee. Yan, everyday tayo ka-coffee para updated kayo sa mga kaganapang political dito po sa Pilipinas. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!